Reggie, good morning po sa ating lahat. And this time, welcome po sa ating programa na Alam Mo Ba? Yan. So ito po isang knowledge sharing by yours truly, Sir Mike the Vegeman. So ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito ay tungkol sa safety o yung paano ba maging ligtas sa paggamit ng mga agricultural chemicals na tulad ng mga iba't ibang klase ng pesticide. So, ito po ay, mula sa Fertilizer and Pesticide Authority ano. So, ito po yung napili nating topic ngayon dahil mga Filipino farmers talagang maiinit sa pag-spray. Talagang gusto ano, yun ang ating, unang gagamitin. Ano ba ang dapat i-spray sa mga problema sa mga pananim natin. So, 'pag sinabing safety ano, lagi niyang kasama yung tinatawag nating, personal protective equipment o yung PPE. So ito, tama po ba ito? Or ito kaya? Ayan, mechanized pa yung kaniyang sprayer. O ito, hindi kaya masyado namang, over na 'no? Pero 'pag sinabi kasing safety minsan medyo OA, pero kailangan. Kasi buhay po ang pinag-uusapan diyan. So ayan 'no, so kumpleto. So, ano ba yung, objective? Bakit ba natin kailangang magsuot ng PPE? Siyempre gusto natin ligtas yung farmer, yung mismong laborer o nag-i-spray man 'yan at siyempre dapat ligtas po yung ating kalikasan, yung ating kapaligiran habang nag-i-spray po tayo. So, safeguard eyes and lungs. So, kasi po ano, pag-expose yung mga mata natin, mga ano natin, yung baga natin, talagang delikado 'yan. At yung, chemicals ano, aminin man natin o hindi, meron siyang long-term na risk, health risk. And siyempre gusto natin ano, sumunod naman tayo sa batas. Kaya nga po may batas para din 'yan sa ating kaligtasan. And siyempre protect the environment, nga po sinabi natin ano. So ano ba yung PPE na nire-recommend ng, Fertilizer and Pesticide Authority ano o yung FPA? So long sleeves na shirt, long sleeves mahaba ano, hanggang dito 'yan. So, long pants na pantalon, shoes, dapat nakasapatos o bota, yung nakamedyas dapat ano, and naka-gloves din. Kasi 'pag pumasok yung chemical sa kamay natin, ayan, delikado rin 'yan. And siyempre yung mata, protective eyewear, lalo na 'pag matilamsikan 'yan, medyo delikado rin po 'yan ano. So yung boots natin dapat, chemical resistant siya, okey? And apron, naku yung iba nga hindi nga naka-long sleeve, wala pang apron. So ang itsura po niyan ay ano, ganito ano, 'yan. So makita ninyo kumpleto, balot na balot talaga. Kasi lahat ng puwedeng pasukan ng chemicals dapat po ay protektado. Ayan, so medyo over ano, pero 'yan po yung tama. So may sombrero pa siya, may visor, naka-mask. So yung mask depende po ano, depende kung anong chemical yung i-spray niyo, depende yung gagamitin niyo na mask. Long sleeves, gloves, yung rubber boots, tsaka yung long pants. So dapat po ay protektado. So, sa paggagamit po ng ano 'no, ng, PPE, dapat pagkagamit ano, alisin natin 'yan. Iba puwede nang itapon, yung mga disposable. Iba naman puwede niyong labhan. Pero dapat yung clothing natin 'pag naglalaba separate 'yan. Separate 'yan dun sa mga damit ng ating mga kasama sa bahay. Tapos kung naka-washing machine kayo, so labhan niyo, tanggalin niyo 'yan, tapos, pa-spin niyo lang yung ano 'no, yung washing machine ninyo ng walang laman para mas malinis pa siya. And then puwede na kayong maglaba ulit ng ibang damit. And other pesticide tips, dapat sundin po natin yung label. Lalo na po yung mga dosage, 'yan, yung pagtitimpla, tapos dapat walang leak. Kasi yung iba ano, yung nagli-leak yung sprayer, so tumatama sa likod. Minsan nangangati talaga, may mga chemicals na makati. So, eto, dapat siguro ano, sundin na natin ito. Huwag kumain, huwag magsigarilyo, huwag uminom. O yung juicy fruit habang nag-i-spray, delikado po 'yan. Tsaka dapat lagi tayong prepare for any emergency na puwedeng mangyari. And kasi yung chemical ma-absorb 'yan ano, 'pag ma-inhale natin, masinghot mo 'yan. 'Pag ma-ingest yung makain mo siya, mailagay sa bibig mo,
iba naman yung skin absorption. Yan, pag nadikit sa ating mga balat. And anong dapat natin gawin? Ito pinakamahalaga. So dapat call for emergency. So 911 kung kinakailangan. O kung minsan naman meron tayong mga ospital na merong mga hotline number. Pero dapat lalo na kung chemical na inhale niya halimbawa yan, dalhin po natin doon sa Fresco, yung open space. And alisin natin yung contaminated na damit niya. Ibig sabihin yung na-splashan ng chemicals. And kung sa skin naman, edi hugasan natin ng tubig. And wag na wag daw po nating induce yung vomiting o yung pagsusuka. Akala natin dahil na-ingest niya yung chemical, akala natin dapat pasukahin. So hindi po necessary. So wag pong ganoon Kung hindi naman po tayo talagang trained, wag po natin gawin 'yon. O administer first aid kung trained po tayo, kung marunong tayo And provide information. Information meaning information po dun sa galing sa label. Kung anong klaseng chemical yung na-ingest niya, mga ganun po. Kaya mahalaga din yung tinatawag nating material safety data sheet. Ayun. So nandun po lahat yung mga kung na-ingest, anong dapat na first aid, anong dapat gawin. And syempre prevent further exposure. Alam na po natin, ilayo na po natin yan doon sa yung chemicals doon sa tao na poison. Yan. So yan po, tandaan po natin yan. Mahalaga po yan dahil mahalaga po ang buhay. Sa mga kabeji, mag-ingat sa paggamit ng agricultural chemicals. Watch me sa mga susunod na mga video natin, lalo na sa YouTube at sa ating Facebook page na Sir Mike the Vegeman. Salamat po.